Ang pagpapatuloy ng laban ni Yorozu at nitong si Sukuna at ang paggamit ni Sukuna ng dalawa pang Shikigami na hindi pa nagagamit ni Fushiguro Megumi, ang Tranquil Deer at ang Piercing Bull. Sa pamamagitan nito ay na-overpower niya ang final form or ang bug form nitong si Yorozu. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 218. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Now just as before, hindi na natin babalikan ang previous chapter kaya kung gusto nyong makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin mo nang napanood mo na ang ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 217. Now with all of that being said, mag-proceed na tayo sa chapter at hand. On the very first page, we can see na ang title ng chapter na ito ay Bath Part 3 na nangangahulugan lamang na parte pa rin ito ng pagsusuppress ni Sukuna sa emotion and feelings nitong si Fushiguro Megumi sa pamamagitan nga ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Tsumiki. In these early panels, we get to see the base version nitong si Yorozu or ang kanyang tunay na anyo bago siya mag-reincarnate sa katawan ni Tsumiki. Ang scene na ito ay hango pa sa Heian era na kung saan ay namumuhay itong si Yorozu, which only means na magkakasabay ang henerasyon nitong si Yorozu, nitong si Kashimo Hajime at maging nitong si Yuro. Way back then ay namomroblema itong si Yorozu kung paano niya gagamitin ang kanyang curse technique dahil kahit ikumpara naman ang kanyang cursed energy output or cursed energy reserve sa mga pinakamalalakas na mga sorcerer sa Heian era, hindi naman nahuhuli ang cursed energy reserves nitong si Yorozu. Subalit sa paggamit ng kanyang cursed technique ay napakabilis na nade-deplete ang kanyang cursed energy. Kaya kung sakaling gamitin niya ang kanyang construction technique sa pag-create ng isang napaka-enormous at napaka-complex na bagay, sabihin na lamang natin ke-create itong si Yorozu ng isang jet plane, surely mauubos agad ng kanyang cursed energy reserves dahil nga sa napakalaki nito at napaka-complex ng structure nito. Kaya dito nagkakaroon ng napakalaking disadvantage ang kanyang curse technique. And it just came to her na may nakinig siyang mga rumors or mga usap-usapan ng mga napakalaking feats na nagagawa ng mga insekto tulad na lamang ng kung paano kayang tawirin ng isang ocean ng isang butterfly sa pamamagitan ng paglipad, kung gaano na lamang kabilis ang nagagawang movement ng paglipad ng isang hornet at kung paano nagagawang buhatin ng iilan sa mga insekto ang mga material or ang mga bagay na thrice or even 100 times their size. Including na din kung gaano kalakas ang ilan sa mga insektong kayang pumiga ng mga bagay gamit lamang ang kanilang raw jaw strength. Nang dahil dito, nagkaroon ng ideya itong si Yorozu na i-construct ang biological features ng mga insektong ito sa pamamagitan ng kanyang curse technique. This way, makakatipid siya sa paggamit ng kanyang curse energy at magiging efficient naman ang makikreate ng mga bagay mula dito. Although oo, marami pang mga bagay na pwede siyang magawa para makapag-create ng mas efficient pang mga construction, still, way back in the Heian era, alam naman natin hindi pa ganun ka-advanced ang technology at maaaring ang mga insects lamang ang isa sa mga maaaring bagay na pwede niyang mapagkunan ng source of idea, kaya ito ang naisip niyang i-construct instead of other things. Sa pag-create niya ng kanyang bug or insect form na ito ay nagawa din niyang napakatigas ang kanyang armor na hindi ito kayang i-pierce ng kahit na sino, while still utilizing her liquid metal sa pamamagitan ng paggamit nito in mid-range combat. Dahil kung iisipin natin, still kahit naman nakapag-create siya ng kanyang bug form or insect form na ito, ang magagawa lamang niya sa pag-atake gamit ang form na ito ay ang kanyang physical attacks. Kaya gagamitin pa rin niya ang kanyang liquid metal para naman sa mga mid-range combat. Way back then in the Heian era, sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang form na ito ay nagawa niyang patumbahin ang Gokusho or ang 5 Void Generals ng isa sa mga pinakamalalakas na mga tauhan sa loob ng Toshi or ang pinaka-head of command ng Fujiwara clan. Dito natin makita kung ano ang koneksyon nitong si Yorozu kay Uro. Dahil alam naman natin sa previous chapters na makipag-usap itong si Yuta Okutsu kay Uro habang sila ay naglalaban, ay nabanggit nitong si Uro na may isang traitor sa loob ng Fujiwara clan at dahil nga sa traitor na yun ay na-frame up siya bilang isang traitor din kaya siya ay na-execute, na dahilan na rin kung bakit ganun na lamang niya dinedespise ang Fujiwara clan despite being one of the commanders or head captains ng pinakamalakas na squad sa Fujiwara clan na yon. Now we don't know kung itong si Yorozu ang traitor na binabanggit nitong si Uro pero hindi pa yon na i-specify sa chapter na ito.
Pero nasabi sa chapter na ito na dahil sa insane feat na yon na nagawa nitong si Yorozu ay tinanggap din siya bilang isang miyembro ng Fujiwara clan. But then nagproceed na rin ang kwento dito sa pakikipaglaban nitong si Yorozu dito kay Sukuna. Sa pamamagitan ng kanyang insect form ay nakapag-land siya ng isang solid hit sa mukha nitong si Sukuna. Makita din natin na nandito pa rin ang ring ni Mahoraga sa ulo ni Sukuna. Napakaraming nagsasabi na hindi daw natuloy ang pag-deploy nitong si Sukuna kay Mahoraga dahil sa ginawang counter-attack nitong si Yorozu. Pero hindi natin alam kung totoo ba ang bagay na yun at pag-uusapan natin yon later on. From this chapter, we can also see na talagang napakabilis ng bug form or ng insect form na ito ni Yorozu dahil na-overpower niya talaga itong si Sukuna not just in terms of strength but also in terms of speed. Dahil right from the impact pa lamang ng suntok na ginawa niya dito kay Sukuna ay nagawa niya agad makapag-move from place to place para mag-launch na naman ng isang counter-attack. Dahil dito ay in-launch na din itong si Sukuna ang kanyang Demon Dogs o ang kanyang Divine Dogs para pigilan ang gagawing atake nitong si Yorozu. Subalit nagawa na namang mag-shift nitong si Yorozu from place to place. Kaya nagawa niyang iwasan ang Divine Dogs nitong si Sukuna habang naglo-launch na naman ng isang kick dito kay Sukuna na nagpatalsik naman kay Sukuna sa nearby terrain. Dahil dito ay sinabi niya kay Sukuna na even now ay hindi pa rin daw ba gagamitin ni Sukuna ang kanyang shrine. We can comprehend from this sort of activities na talagang parang pinupush nitong si Yorozu si Sukuna na gamitin ang kanyang sariling curse technique dahil ayaw niyang gamitin lamang ni Sukuna ang 10 Shadows technique na isang technique lamang na nagmula sa kanyang vessel. Dahil gusto nga niyang i-acknowledge ni Sukuna ang kanilang laban at gusto niyang magseryoso din ito. Habang inahabol si Sukuna at habang naglo-launch at ginagamit ang kanyang liquid metal ay sinasabi din niya kay Sukuna na cut me up, slice me, and shred me to pieces. Sinabi din niya na my love is buried within the flesh. Kaya gusto niyang atakihin talaga siya ni Sukuna gamit ang malevolent shrine niya. Therefore, making them both go all out para talagang maging seryoso ang laban sa gitna ng dalawang ito. Subalit despite Yorozu being all this pushy, hindi pa rin siya pinapansin nitong si Sukuna kaya nag-launch siya ng isang barrage of spikes gamit ang kanyang liquid metal. Subalit habang tinatamaan nito itong si Sukuna, it's as if hindi man lamang siya tinablan nito. But instead, we can see the glowing eyes nitong si Sukuna. Dito na nagsimulang gamitin ni Sukuna ang isa sa mga hindi pa nagagamit na mga Shikigami nitong si Fushiguro Megumi, ang Tranquil Deer. Sa pamamagitan ng pag-launch nitong si Sukuna ng Tranquil Deer ay may nag-appear na isang napakalaking deer sa kanyang likuran. Kasabay na rin ang pagkatunaw or para bang pagtigil ng liquid metal na curse technique nitong si Yorozu. Dito ay nag-game up into a realization na itong si Yorozu na ang Tranquil Deer is specializing in reverse curse technique na dahilan kung bakit para bang naghihil ang mga wounds na in-inflict niya dito kay Sukuna, and makita din natin na ang mga liquid metal na nakapalibot kay Sukuna as spikes ay para bang nagmelt na rin dahil nga maaring nakatulong ang reverse curse technique ng Tranquil Deer para i-counteract ang cursed energy na nasa loob naman ng liquid metal na kanyang ginagamit. Isang napakalakas na Shikigami para sa akin dahil alam naman nating maging ang mga pinakamalalakas na mga cursed sorcerer ay hindi kayang i-achieve ng ganun kadali ang reverse curse technique. Subalit sa pamamagitan lamang ng Tranquil Deer ay may instant reverse curse technique ka na agad. Not only helping para i-heal ang mga wounds mo, subalit nakakatulong din para i-counteract ang cursed energy na nasa curse technique ng mga kalaban mo. Subalit hindi doon nagtatapos ang display of skills nitong si Sukuna. Ginamit naman niya dito ngayon ang kanyang Piercing Bull. Sa pamamagitan nito ay may nag-appear na isang parabang shadow na bull na nag-launch ng isang napakalakas na attack dito kay Yorozu. We can see na ang Shikigami na ito is no small fry dahil nagawa nitong i-overpower itong si Yorozu na nasa insect form nang dahil lamang sa isang napakasimpleng pagsugod. Dahil dito ay na-realize na nitong si Yorozu na different ang ginagawang pag-launch ng Shikigami ni Sukuna previously sa mga Shikigami na completely niyang dineploy ngayon. Nasabi niya na unlike ng pag-deploy nitong si Sukuna ng kanyang Divine Dogs previously in their fight, may kita natin na hindi niya completely in-launch ang physical form ng Divine Dog, kung hindi ang parabang ang shadow form or semi-manifestation lamang nito. Sa pamamagitan ng pag-launch nitong si Sukuna ng kanyang Shikigami in this specific way, ay hindi ito kayang patayin nitong si Yorozu dahil nga hindi ito tangible at isa itong form of shadow lamang. Subalit kahit nagawin yun ni Sukuna, still meron din itong napakalaking downside dahil dito ay hindi din niya magagamit ang full potential ng shadows ng kanyang Shikigami dahil wala nga itong physical form. But taking into consideration ang napaka-immense na amount ng cursed energy nitong si Sukuna na ini-incorporate niya sa pag-deploy ng semi-manifestation ng kanyang Divine Dogs,
still nakakapag-keep up pa rin ang kanyang divine dogs na nasa shadow form lamang sa isang divine dog na nag-take up na ng physical form, as if wala itong kahit na anong disadvantage, nagkaroon lamang ito ng advantage na hindi ito kayang i-touch nitong si Yorozu. But behind all of this, pinapalagan pa rin itong si Yorozu ang Piercing Bull, and I think kaya naman niyang labanan ang Piercing Bull in terms of strength dahil para bang may konting disadvantage din naman ang Piercing Bull. Habang tinatapon niya ang Piercing Bull na ito, it's as if hindi man lamang ito tinablan ng kanyang ginawang atake. So without a second thought, nag-launch ng isang follow-up attack itong si Yorozu sa Piercing Bull gamit ang isang napaka-solid na suntok. Subalit kitang-kita naman natin na wala yung nagawang damage, kundi ang paurungin lamang ang Piercing Bull ng napaka-little. After witnessing kung gaano kalakas ang defense ng Piercing Bull ay nag-came up into a realization na itong si Yorozu that there is something different sa Piercing Bull maliban sa napakalakas nitong physical capabilities. Na-realize dito ni Yorozu right after being hit by another charge na ang Piercing Bull ay nagsa-specialize lamang sa isang atake in a straight line. Kumbaga hindi nito papansinin ang kahit na anong obstacle na nasa pagitan ng target nito, but in exchange, the longer it charge, the more powerful it gets. Which means kung mas malayo at mas matagal mag-charge ang Piercing Bull bago ito magkaroon ng direct contact sa kanyang target, ay magkakaroon ito ng mas lethal na damage. Kaya hindi magiging efficient ang paglayo at pagtakas nitong si Yorozu dahil it will only mean na mas magiging malayo din ang magiging charge ng Piercing Bull at makakapag-deal lang ito ng mas malakas na damage. And also within this last hit ay makita nating nag-crack na ang insect or bug form nitong si Yorozu, which means na malapit na sa limit ang kanyang construction technique or ang kanyang armor na ginawa mula sa kanyang sariling curse technique. Matapos yon ay nag-launch naman agad ng isang follow-up attack itong si Sukuna na hindi naman alam nitong si Yorozu kung ano talaga dahil ang una lamang niyang nilaunch dito ay ang Rabbit Escape. As if nag-create lamang siya ng isang distraction para sa isang final attack na ilo-launch niya dito kay Yorozu. Sa sobrang dami ng amount ng Rabbit Escape na ito, it's as if nagkaroon ng tsunami ng mga rabbits na bumabalot na sa buong stadium. Nang dahil sa enormous na amount ng rabbits na ito ay nag-inflict na ng napakalaking confusion sa pag-iisip nitong si Yorozu. Hindi niya alam ay unti-unti nang umaakyat itong si Sukuna sa himpapawid papunta sa itaas sa gitna ng stadium na kung saan sila ay naglalaban. And here, makita natin na nandito pa rin ang wheel ni Mahoraga sa ulo nitong si Sukuna, subalit hindi naman si Mahoraga ang kanyang dineploy habang pabulong na sinasabi kay Yorozu na I wonder if you can endure this. Matapos yon ay ino-launch niya na ang kanyang Myriad Elephant na kung ikukumpara natin sa Max Elephant ni Fushiguro Megumi ay napakalaki ng difference in terms of size. Matapos nitong magkaroon ng contact sa ground ay makita nating nawasak ang pinaka-terrain na kinaroroonan nitong si Yorozu. And also sa sobrang lakas ng impact na nakreate ng Myriad Elephant na yon, it's as if nasira na ang buong stadium at nagkaroon pa ng napakalakas na gusts of wind maging sa labas ng stadium na yon. Nang dahil sa efficiency ng combination of attacks na ginawa nitong si Sukuna gamit ang curse technique ni Fushiguro Megumi na ang 10 Shadows, using its full potential ay makita natin nasira na completely ang bug form or ang insect armor nitong si Yorozu. Habang sinasabi sa kanya nitong si Sukuna na kung ito lamang ang kayang gawin nitong si Yorozu ay paano siya magiging worthy na kalabanin si Sukuna gamit ang kanyang shrine. Pinagpatuloy pa ni Sukuna ang kanyang pansususot dito kay Yorozu habang nagpapakita ng isang napaka-weird na muka. Habang sinasabi din kay Yorozu na is this all the extent of your love? Dahil dito ay nagtaka itong si Yorozu at pinagpatuloy pa rin itong si Sukuna ang kanyang pagpapakita ng weird face. Nang dahil dito ay nagkaroon ng sariling assumption itong si Yorozu na maaring meron ng alam itong si Sukuna tungkol sa love kaya ganito na lamang siya nito sinususot. Kaya naman lalong parabang nag-enrage itong si Yorozu habang sinasabing there's no way that's love, you're mistaken, I'll show you what real love looks like. At dito ay makita natin na i-construct na nitong si Yorozu ang kanyang heart para mas lalo niyang may imply or may explain kay Sukuna ang kanyang love. Although weird man ito para sa mga readers, still, it only means na ang bug form or ang insect form nitong si Yorozu ay hindi pa ang kanyang final weapon at hand at meron pa siyang mas malalakas na mga weapon at disposal. In the last panel, makita natin na parang may nabubuong heart shape na impact na hindi natin alam kung ano specifically dahil hindi naman yun na-indicate sa chapter na ito. But still, siguradong mas mataas na level ito ng atake na gagawin naman itong si Yorozu. Maraming nagsasabi na maaring ang atake ito ay ang domain expansion ni Yorozu. Pero hindi natin yun nasisiguro dahil alam naman natin ang lahat ng karakter na gumagamit ng domain expansion ay hindi nawawala ng statement na domain expansion. So maaring isa lamang ito sa mga
curse technique na gagawin itong si Yorozu but just in a higher level. Now since nabanggit natin kanina ang tungkol sa will ni Mahoraga, kung tatandaan natin, si Mahoraga ay may skill na kayang mag-adapt sa kahit na ano as long as nabibigyan ito ng sufficient na time. Tulad na lamang ng kung paano ito nakapag-adapt sa slashes nitong si Sukuna. Maaring dineploy nitong si Sukuna ang will ni Mahoraga at hindi si Mahoraga mismo dahil maaring makuha niya at ma-adapt din niya ang iba pang mga ataking gagawin nitong si Yorozu kapag na-deploy niya na ang will na ito. Makikita din natin na nasabi nitong si Sukuna sa previous chapter na I think this is time para magkaroon ng test drive. So maaring tinetest niya lamang talaga ang skills ni Mahoraga sa pamamagitan ng will na ito para malaman niya kung magiging effective ang will kahit na hindi pa completely na ide-deploy si Mahoraga. Now if this will prove to be true, magiging isang napakalaking disadvantage ito kung mangyayari man ang labang Gojo Satoru versus Ryomen Sukuna. Dahil kung kayang mag-adapt nitong si Sukuna sa cursed energy or cursed technique nitong si Gojo Satoru na Infinity, maaring magkaroon siya ng counter para sa Infinity ni Gojo na kahit na sino ay wala pang kayang gawin. Now with all of that being said, I think that is all para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 218. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na rin ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para ma-update and ma-notify ka na rin sa susunod na chapter ng Jujutsu Kaisen chapter 219 dahil dito na magsisimula ang tunay na tagisan ng lakas nitong si Yorozu at nitong si Sukuna. And we still have yet to see the Sukuna version nitong si Mahoraga. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.